once again mga minamahal, tayo po nagpawanyaya na makinig sa ang banal na salita kay Laura Buduso na tayo po ay mag-aralan sa isa't isa upang ating mamala sa ating malaman ang mga katotohanan na nanggaling po sa Panginoon. Tayo po ay magpasalamat at sa araw na ito ay ating pag-usapan patungkol sa Biblia ang ang aral na Pasko. So, dahil ay bare months na, ating pong pag-aralan ang patungkol sa Pasko. Nag-umpisa po yung Pasko doon sila sa kay Haring Parao sa may Egypt. Doon po nag-umpisa yung Pasko na ating mabasa sa Exodus chapter 12 verse 1. Sa Exodus chapter 12 verse 1, ating pong mabasa, at ang Panginoon, ang title pa rito sa taas, ang Pasko ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi. Sa 12 to 14, lundag sa 12 to 14. Ang nagsalita dito ang Panginoon, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi. Anong sinabi? Sa 12. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay sa inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. At walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala. At inyong ipagdiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. So sinabi rito, ipagdiwang ang Paskwa. Ipagdiwang ang Paskwa na pinakatuntunin magpakailanman. No? I-celebrate forever ang Pasko. Magpakailanman. Yun ang utos ng Panginoon. No? Ulitin ko sa 12. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop. At gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda. Ang dugo sa karnero, bala? Naginbutang to sa balay nila, no? Sa balay sa mga taga-Israel, ang duwa ka haligi, ang amba sa babaw, no? Na amo to nga kumiara na, hindi makadto to ang salot, kag pamatyon to ang mga panganay, no? Ang mga panganay. Ang amadri, sa 14, at ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala, at inyong ipagdiwang, i-celebrate, na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. I-celebrate forever ang Pasko. I-celebrate forever. No? At mabasa tayo sa 21 to 14. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel. At sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan, at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. Oo, magpatay ng kordero, no, ng karnero, no, ng sheep. Pat yun, kag dito, ako'y kukuha ng isang bigkis na isupo, no, at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana, at inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi
ng pinto at sinuman sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo. At pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. Yun ang tanda, no, ang dugo sang kordero. Ngayon dito sa magsulod dya kay Iyan na siyang taga-Israel. Sa 24, at inyong ipangilin, at inyong ipangilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Forever. I-celebrate forever. Ang Pasko. I-celebrate forever. Pero paano ba i-celebrate? Sa Exodus 13. Sa Exodus 13, verse 1 to 3. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. O iyan na siyang Diyos. Ang tungtunin ng Pasko ng tinapay na walang libadura. At sinabi ng Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inalis ninyo sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito. Wala sinumang kakain ng tinapay na may libadura. Sa 9, at sa iyo'y magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig. Sapagkat sa pamamagitan ng malakas na kamay ay inalis ka ng Panginoon sa Ehipto. Isasagawa mo nga ang palatuntunan ito sa kapanahonan nito taon-taon. So, i-celebrate forever kag taon-taon. Di ba kaya binasa natin? Na i-celebrate forever. No? Ang sabi rito sa Exodus 12:14 na ang badre sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdiwang sa 14, no? Na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Na i-celebrate forever. Kaginambad rin sa Exodus 13 verse 10, taon-taon. Kaya nga si Jesus, nung bata pa siya, sa Lucas 2, verse 39 to 41. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangabalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 40. At lumalaki ang bata, si Jesus, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. 41. Ay nagsisiparoon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem na sa kapistahan ng Pasko. No? Kaya nga, i-celebrate forever at i-celebrate taon-taon. Kaya nga si Jesus sila, dahil sa utos, nag-celebrate sila taon-taon. Bakit? Kasi si Jesus, sa Galatia 4:4, ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. No? Sa Galatia 4:4. Ang badri, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya nga doon nabasa natin kanina dito sa Lucas 2:39, at nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea at kanilang sariling bayang Nazaret. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya si Jesus pinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya sila nag-alinsunod din doon. Nag-alinsunod din sila sa kautusan ng Panginoon.
Oo, kaya ginaganap din nila taon-taon at forever ang Paskwa. Ang Paskwa. Para makita, kasi pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon para magtagal sila doon at makita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Amo na mabasa sa Exodus 7. Kaya grabe, no? Amo na ito nagklatabo. Si Parao, hindi pa Japon niya ginapagwa ang mga tao. Grabe na itong nagklatabo. Pero wala ito Japon ginpagwa ang mga taga-Israel. Bakit? Ariyo nga basa ta. Sa Exodus chapter 3. Sa Exodus chapter 7 verse 3. At aking papagmamatigasin ang puso ni Paraon at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto para gali magdugay doon sa makita nila ang kababalaghan. Kag ang balidre, pararamihin ang aking mga tanda para makita to sang tanan ng mga tao, ang mga tanda nga may Dios gilang kalibutan, no? Nga nga may mga sapat, may mga langaw, may mga sapat-sapato, kag ang dagat tanang nga tubig may dugo, no? Amo to nga ginpamatigas, no, Madri, at aking papagmatigasin ang puso ni Paraon at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Amo to nga damo-damo to nagkatabo, pero ginpatigas, ginpatig-apag sa ang puso ni Paraon para hindi to sila mapagwa dayon, para makita to sa mga tao ng buong mundo ang mga salot na nangyari sa Egypt. Oo. Kaya nga, ulitin natin, nga ang Paskwa, inutos ng Panginoon sa Old Testament na tanda na i-celebrate forever. I-celebrate forever, magpakailanman, no? At taon-taon. Taon-taon. Sa Old Testament, no? I-celebrate forever, taon-taon. Pero sa New Testament, ating mabasa na ang Pasko, kasi walang Christmas sa Biblia, no? Walang Christmas sa Biblia. No? Ang English ng Pasko, Passover, no? Para maglampas. So ang manunugat na hindi to sila saluton, hindi to sila pagmamatyon, no? No? Amo na siya. No, sa New Testament, mabasa natin na yung Pasko o Paskwa o Passover, kaya ang Christmas wala naman sa Biblia, no? Hindi natin mabasa yun sa English. So ang sabi ni Jesus sa Matthew 26:2, sa Matthew 26:2, sa Matthew 26:2, na butang din sa 1 na lang, no? Sa 1. 26:1, umpisa sa 1. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Anong sinabi niya? Sa 2, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa cross. Yung Pasko sa New Testament, sa Old Testament, dugo ng karnero. Pero sa New Testament, ang ambaldre, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw, no? Manog Paskwa na naman. So ang ambaldre Jesus, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao, si Jesus. Para ano? Upang ipako sa cross. Kamatayon ni Jesus pala yun. No? Pinatay si Jesus, ipinako sa cross nung Pasko. Hindi ipinanganak. Walang ganun sa Biblia. Oo, basahin natin ulit, no? Babasahin natin ulit sa John 19. Sa John 19, verse 13 to 16. Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus at siya'y naupo sa upuman sa dakong tinatawag na pabimento.
Datapwat sa Hebreo ay Gabata. Gabatha. Noon nga'y, sa 14, noon nga'y paghahanda ng Paskwa, o naghahanda sila ng Paskwa. At nooy, mag-iikanin ng oras. At sinabi niya sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sila nga'y nagsigawan, alisin siya, ipako siya sa cross. O, ng Paskwa, ipinako si Kristo sa cross. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko baga sa cross ang inyong hari? Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, wala kaming hari kundi si Cesar. Nang magkagayoy nga'y, ibinigay siya sa kanila upang maipako sa cross. Nung Pasko, ulitin ko na lang dito no, sa 13 to 14, nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na pavimento. Datapwat sa Hebreo ay Gabatha. 14. Noon nga'y paghahanda ng Paskwa. O, naghahanda sila ng Paskwa. Oo, naghahanda sila. At nooy, mag-iikanin ng oras. At sinabi niya sa mga Hudyo. Sinabi ni Cesar sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sila nga'y nagsigawan sa 15. Alisin siya, ipako siya sa cross. Nung Paskwa, si Kristo ipinako sa cross. Kanyang kamatayan. So bakit ipinanganak? No, kadalasan December 25, bakit ipinanganak si Jesus nung Pasko? Hindi natin nabasa yun. Walang ganun sa Biblia. No, ang palaging nabasa natin, si Jesus nung Pasko ay kanyang kamatayan. No? Siya ipinako sa krus nung Pasko o Paskwa. At wala kang mabasa na Christmas sa Biblia. No, isama na lang natin dito no ang dalawang tulisan, na ipinako din sa cross na kasama niya, no? Isama na lang natin to, no? Oo, ating mabasa sa Matthew 27 verse 44. Oo, isama na lang natin to, no? Na Matthew 27:44. Kaya baka hindi rin natin alam to, no? Kaya ang sabi rito, at minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapako sa cross. No, una-una, dalawa din sila nagmumura, no? Minumura nila si Kristo, dalawa sila. Pero nung bandang huli, isa na lang, no? Kaya hindi naman to masyado sa topic natin, pero isinama na lang natin dahil sa pagpako sa cross, no? Dalawa silang tulisan na minumura din naman siya ng mga tulisan kasama niyang nangapako sa cross. Una-una, dalawa silang nagmumura. O sa bandang huli, yung isa nagsisi na. Yun. No? Kaya, tsaka nandito, no? At ipinako siya sa cross. No? Kasi, may nakausap din ako, no? Sa mga saksi ni Jehovah, no? Dahil, ang sabi nila, dito sa Gawa 10:39, isama na lang natin ito, no? Sa Gawa 39, no? Wala tayong layo na manira o manakit ng damdamin. Kundi ito'y malayang kapahayagan ng salita ng Diyos na ating malaman kung ano yung katotohanan na galing po sa Biblia. No? Ito po yung sinasabi nila sa Gawa 10:39. Gawa 10:39. Ang sabi di, at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinikin sa isang punong kahoy. No, kaya paniwala nila, isang punong kahoy. No, gaamo na tapos ginlansang sa amo na So, hindi siya, no? Kasi sa cross gidya, no? Kaya pa natin binasa, no? Ipako siya sa cross. Bisan si Kristo, ganyan nagambal mo, no? Nga, ipako siya sa cross. Sa cross gidya, hindi sa isa ng kakahoy, no? Kaya amo man nagani ang mabasa naton sa John 19, no? Sa John 19, 18-20. Ang amadre,
At doon ipinako siya sa cross. At kasama niya ang dalawa pa. Isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. 19. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng cross. Dito sa cross, sa ulunan niya, inilagay. Anong inilagay? At ang nasusulat, anong nasusulat? Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Amo nang nakasulat siya ulo, diyo? No? So kung isa lang kakahoy, do ka gutok na, no? Sa laula na, no? Masyado nang mahirap na tignan, no? Na isulat dito yung Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Sa 20, marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan, at ito'y nasusulat sa Hebreo, at sa Latin, at sa Griego. 3 salin, no? Anong isulat sa 3 salin? Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Tapos, halimbawa sa Hebreo, Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Sa Latin, yun na naman, may siya kasulat man. Sa Griego, nakasulat din. Kung halimbawa ipinako sa isang punong kahoy, isaan mo ilagay dito sa taas. So, mahirap. Pero kung nakaganon siya, no, sa cross, marami kayong may isulat sa taas. Kaya hindi yon, no? Hindi pwede siya isang punong kahoy na isa lang ganon. Sa isang punong kahoy, pero may nakaganon. Kaya, Jesus na Nazaret, ang hari ng Hudyo, ay isinulat sa Hebreo, Latin, at Griego. So, mahirap yun, no? Mahirap isipin na sa 3 salin, makasya doon, no? Kung nakaganon pa yung kamay niya, no? Kaya hindi ganon. Sa cross gid siya naipako sa cross kasi sinabi din ni Kristo eh. At saka sinabi ring winter, no? Winter siya ipinanganak. So hindi winter ipinanganak. Wala kang mabasa na ipinanganak sa winter. Kasi ang winter na mabasa mo ari sa John 10, malaki na dito si Jesus, no? Malaki na rito, no? Ang sabi niya rito sa 10:23, nooy nga taginaw at naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya sinabi, hanggang kailan mo kami? Nangangaral siya doon nung winter. At saka hindi pwede winter pinanganak si Jesus, no? Sa Lucas 2:8. No, sa Lucas 2:8, hindi siya pwede ipinanganak sa winter. Bakit? Dito sa 2:8. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan, no? Kasi kung winter, kung nag-yelo doon, ba't ka magpupuyat doon? At bakit mo pakainin doon sa labas? Paano mo pakain yung mga kawan mo na maraming yelo, nagkalat? Oo, no? So hindi pwede walang winter ipinanganak si Jesus. Walang ganon, no? Hindi winter. At saka yung 3 kings, walang kings, no? Ang sabi rito, mga wise men, the wise men, no? Wise men, marami, no? More than 1, pwede 2, pwede 3, pwede 4, pwede 5. So, hindi sinabi 3, no? Basahin natin. Matthew chapter 2 verse 1, nang ipinanganak ng Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. Narito ang mga pantas, no? Walang nakalagay na 3 kings, no? Sa English. Na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsipagsabi. Walang 3 kings, no? Walang 3 kings sa Biblia na sila yung basahin na natin, nang ipinanganak ka si Jesus sa Bethlehem ng Judea. Sa English natin basahin ulit. Sa English. No, sa Matthew chapter 2 verse 42. No, minsan no, makasabi nyo, bilis ko, no? Parang marami tayong mabasa, no? At kayo na rin magbasa dyan sa mga sinasabi kong talata. No? Matthew chapter 2 verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea,
in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, no? Wise men. Pwede to, basta plural, no? Pwede to, pwede 3, pwede 4, no? Pwede 4. So, hindi basihan ang kanilang regalo, no? Sa Mateo 2:11. Sa Mateo 2:11, hindi ito basihan. Basahin ko. At nagsipasok sila sa bahay, at nakita nila ang sanggol, nakasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila, at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay, na ginto, at kamangyan, at mira. No? Ginto, kamangyan, at mira. So, pwede naman buhatin ng isang tao yon. Pero may kasama siya, no? Pwede kasi more than one sila eh. No? Pero hindi ba siya ang gold, frankincense, and myrrh? No? Hindi yun ba siya para 3 kings? No? Walang 3, walang kings. Nakalagay doon, mga maalamon, no? No? They wise men, no? Mga wise men sila, no? Pwede 3, pwede 2, pwede 4, pwede 5. Walang nakalagay, no? Walang nakalagay na 3 kings. Walang 3 kings sa Biblia. At ang sabi rito, no? At si Jesus, isama na lang natin dito, no? Si Jesus na nakalagay ito sa Biblia, sa 12 years old siya. Sa 12 years old siya, no? So, 12 years old siya, pagkatapos sa 30 years old, no? Aral sa Bible. Pero ang 13 to 29, ang sabi nga ng iba, wala sa Bible. Ang 13 to 29, no? Wala sa Biblia nakasulat. Saan? Hindi saan yun? Saan nakasulat? Ang 13 to 29. Kaya daw nagsulat ang Mormons. Sa Book of Mormons, no? Nagsulat sila ng mga kasulatan. At hindi daw nakasulat doon yung 12 to, 13 to 29. Kaya sabi nga dito, sa John 21:25. John 21:25. Ang sabi rito, at mayroon din iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, ay nakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. No? Kaya hindi raw dito nakasulat sa Biblia ang 13 to 29. Kaya nga sumulat sila ng Book of Mormon, isa sa kanilang mga rason kung bakit daw sila sumulat, dahil ang sabi rito, at mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, ay nakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. No, kaya sumulat sila. No, kaya hindi daw nakasulat ito sa Biblia. Pero mabasa mo rin sa John 20. Sa John 20 verse 30-31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, kahit hindi nasulat yun, no? Kahit hindi nasulat 13 to 29, pero ang sabi rito, ngunit ang mga ito ay nakasulat. Ngunit ang mga ito ay nakasulat. Para ano? Upang kayo'y magsampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. No? So, pinaka ang Biblia. So, hindi na natin kailangan ng kung ano-anong mga libro. No? Kaya sabi rito sa Ecclesiastes, ang sabi sa Ecclesiastes, no? Basahin na lang natin dito, no? Ecclesiastes 12.
At bukod dito, anak ko, mangaralan ka. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi na kinanglan mag-ingo pagkat sa ibang aklat. Ang amadre, bukod dito, anak ko, maaralan ka. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. No? Bakit ka pa mag-aaral ng Book of Mormon? No? Kapaguran ng katawan lang yun. Sa Biblia pa lang eh. Ligaw ka na. Dadagdagan mo pa ng ibang mga aklat. So, kapaguran naman katawan yun, no? Ang sabi rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga sabi doon sa binasa natin, lahat ay nangasulat upang tayo sumampalataya kay Jesucristo upang tayo maligtas. Kaya nga, mayroon din dito, ang kay brother, no? Kasi, siya din ang may sabi, no? Siya din ang challenge sa atin na kay brother Eli, no? Soriano, no? Siya din ang may challenge na kung sino man, no? Kung sino mang tao ang makapamali sa kanya, magkapaputol siya ng ulo, no? Palagi sinasabi, kahit sa English, kahit sa Amerika, kahit sa ano, sinasabi niya yan, kahit sa Tagalog, puputulin niya yung ulo niya at titigil sa pangaral, no? Pero sabi niya rin dito, nag-imbento din naman siya, no? Kung minsan, pinagbatayan niya yung pasyon, no? Kung minsan, palagi niya pinagbatayan yung pasyon, no? Kung minsan, encyclopedia, no? At bakit nagbabatay ka sa pasyon? At sa encyclopedia, di ba sinabi naman na, itanong mo, at Biblia ang sasagot, no? Yun yung sinabi niya, no? At pinagbatayan niya. Nasunod na lang natin yung pag-aralan yun, no? Pero ang sabi rin dito niya, at bakit pakanta-kanta ka pa, no? At kanta ng mga Katoliko, no? Minsan sa pasyon, no? Kung minsan pakanta-kanta ka ng mga kanta ng mga Katoliko. So bakit mo binagbatay yun? Wala na yun, no? So dapat sa Bible na lang tayo, no? Para huwag na tayong maligaw, no? I-search na lang siya na patungkol sa Pasko, no? Patungkol sa Pasko kung paano niya pinangaral yung nasa cellphone, no? Na kung paano niya pinangaral, dahil sabi rin naman niya, no? Siya din may challenge na ipaputol doon kanyang iig, no? Na kung siya yung kamalian, no? No, ito, ipapakinggan natin, no? Na ang pangaral niya patungkol sa Pasko. Hindi December 25. Ang question sa Katoliko, ang Pasko yung petsa. Yung petsa ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismo ipinanganak, hindi yung petsa. Hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo kapatid, hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo kapatid, yung salita kasi Pasko, Paskwa yun. Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Pasko. Sinabi niya sa record niya, no, na ang Pasko ay kapanganakan, no? Itinuwid niya yung mga Katoliko na sinabi niya, mali na yung pizza, no? Sabi niya, hindi daw siya tutol na mag-celebrate ng Pasko, ng kapanganakan ni Jesus. Yun ang sabi niya, no? Pero tutol lang siya, mali na yung pizza, no? Dahil December 25, no? Tama din naman dun siya na dati, January 6 yun. January 6, Epifanio, no? Dahil hindi na-click, isinalin sa December 25, no? Ginawang Pasko yung December 25, no? At saka wala naman nakabatay dun sa Bible, yung mga ganung pizza. Dahil walang pizza sa Biblia, no? Dahil walang pizza, kung ang ibig ko, na walang December 25, walang January 6, no? Kung gusto mo yung pizza, nandito, dito sa Bible, no? Kasi minsan sinabi din ni Brother Eli na mayroon siyang sinabi na kung ipagpatuloy niya yon,
Sinabi niya mga September or September, October. No? Dahil hindi daw yun walang yelo na naganap dun sa Israel. Bakit niya sinabi mga September at saka yung October? Wala naman sa Bible yun eh. No? Kung iba nga magsabi nun, sabihin niya kagad, no? Quote and unquote, no? Bubo, bobo. No? Sabi niya, quote and unquote, no? Pero ang pizza sa Bible, nandito rin, may mabasa tayo. Sa Galatia 4:4, binasa na rin natin kanina yon. Sa Galatia 4:4, andito, ang sabi rito, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So walang nakalagay, Martes, alas 3, January, December, walang ganon, no? Ang nagsabi lang nandito, datapwat nang dumating ang kapanahunan, yun ang pizza, no? Nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Yun lang ang nakalagay, no? Nang dumating ang kapanahunan. No? Walang January, walang December, walang oras, walang araw. No? Basta yun ang nakalagay, nang dumating ang kapanahunan, no? At tayo'y kumbaga tayo mag-conclude, no? I-conclude natin na nung Old Testament, ang sabi doon, binasa natin kanina, nung mga nauna natin binasa, i-celebrate forever. No? I-celebrate forever. Taon-taon. No? Amo na sa Old Testament, inutos na i-celebrate forever, taon-taon, upang maano sa kanilang mga bibig. No? Ang sabi doon kanina, no? I-celebrate taon-taon forever. Pero sa New Testament, ang sabi dito, i-celebrate forever, pero daily na. Araw-araw. No, at ito'y kamatayan ni Hesus Kristo. Hindi birthday, wala kang mabasang ganun. No? Hindi mo kayang tutulan yan. No? Hindi mo kayang tutulan yan. No? Kahit magsama-sama pa tayo, no? Hindi natin kayang tutulan na nung Pasko, birthday ni Jesus. Walang ganun sa Biblia. No? At saka sabi sa New Testament, sabi dito, ating i-celebrate forever. Basahin ko, no? Ang sabi rito sa 1 Corinthians 5:7-8. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak. Na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga, ipangini natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat at ng katotohanan. No? Ano ni mga libadura naman? No? Ano ni mga libadura? No? Pansin na natin yung mga libadura, no? Para kasi, puro ng libadura, no? Hindi natin maalaman kung ano ba yung ibig sabihin ng mga libadura. Yung libadura, amo na ang sa spiritual, no, unahin natin sa literal, no? Exodus 12. Para alamin natin kung ano bang bago natin balikan doon sa Exodus, bago natin balikan doon sa 1 Corinthians, no? Bago natin balikan, tingnan mo natin yung mga libadura. Sa Exodus 12:15. Exodus 12:15. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura. Sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura, mula sa unang araw ay hanggang sa ikapitong araw ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon, no? Ang pahabok, bala, ang yes, ang muna sa literal, no? Dapat ikaw magkaon sa Pasko, sang tinapay nga may pahabok, no? May na libadura, no? May yes. So, amutang literal. Pero sa spiritual, sa Matthew chapter 6, no? Amuto, no? Sa literal yon. Pero dito, sa spiritual, sa Matthew chapter 16, dahil na tayo matapos, no? 16, verse 6. At sinabi sa kanila ni Jesus,
kayo'y mag-ingat at magsipanghilag sa libadura ng mga Parisiyo at mga Saduseyo. Ano ba to mga libadura ng mga Parisiyo at mga Saduseyo? 11. Ano't hindi ninyo napag-unawa na hindi ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa tinapay? Datapat kayo'y mag-ingat sa libadura ng mga Parisiyo at ng mga Saduseyo, nang magagayoy kanilang natatalastas na sa kanila hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Parisiyo at ng mga Saduseyo. Kasi yung mga Parisiyo at mga Saduseyo, ang sabi nga ni Jesus palagi sa kanila, mga mapagpaimbabaw, no? Mapagpaimbabaw, no? Mga hipokrito, no? Dahil kahit tama na yung kay Jesus, ipamali pa nila, no? Yun ang sinasabi sa Isaiah 5:20, na kahit matamis, mapait. Kahit mapait, matamis. Kahit na banal, di banal, no? Basahin natin. Sa Isaiah 5:20. Ang sabi nito, sa aba nila na nagsitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. No? Kahit tama, kay Jesus, na mga aral, no? Dahil hipokrito sila, sabi nila mali. No? Kaya, ganun din yun, no? Kahit tama na, sabi nila mali. Kahit itong mali, sabi nila tama. Kaya hindi gano'n, no? Kaya ang ating pinag-aralan kanina, kasi basahin natin ulit yon. Basahin natin ulit. Doon sa 1 Corinthians, kasi pumunta tayo doon sa may sa may libadura. Ito na, nakuha niyo na to. Ito. Sa 5:7, no? 1 Corinthians 5:7. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak, at tulad na kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na, no? Nalansang na sa cross. Naihain na siya. Gin-sacrifice na siya. Sa makatuwid bagay, si Kristo. Kaya nga, ipangili natin ang pista hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat at ng katotohanan, no? Kaya alam na natin kung ano ba yung mga libadura, no? Sa literal, yung libadura, yung pahabok, yung yes sa tinapay. Pero sa spiritual, yun ang mga aral ng mga Parisiyo at mga eskriba, no? Kaya ulitin ko, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na. Gin-sacrifice na si Jesus, ginlansang siya sa cross. Hindi siya ipinanganak, no? Ipinako sa cross. Ang balito, ulitin ko, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na. Sa makatuwid bagay, si Kristo. Kaya nga, ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat at ng katotohanan. Kailan kayo inutosan na maging tapat at makatotohanan? Araw-araw. Kaya i-celebrate forever ng Old Testament, taon-taon. Pero sa New Testament, ang dito, ipangili ninyo ang pista. Ang dito, kaya nga, ipangili ninyo ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng mga samang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat at ng katotohanan. Inyong ipangilin na maging tapat at katotohanan. Kailan? Araw-araw. No? Sa Old Testament, taon-taon, yearly, no? Forever. Magpakailan-kailanman. Sa New Testament, ipangilin araw-araw ang Pasko. Ang sabi rito, ulitin ko, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak, na kayo katulad sa walang libadura. Sapagat ang kordero ng ating Paskwa ay nasacrifice na. Nasacrifice sa makatuwid bagay si Kristo. Ginlansang sa cross.
Bakit siya pinako sa cross? No? Amo na ginambal sa Hebreo 9:26. No? Din sacrifice siya. Basahan ko sa English, no? Kay sacrifice gid no? Basahan ko sa English. Hebreo 9:26. Hebreo 9:26. For then must be often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Para pala tayo, ang mali dito, sabi nito, but now once in the end of the world, hath he appeared to put away sin. No? Dahil sa ating mga kasalanan, by the sacrifice of himself, sa kanyang pagsakripisyo. Yung sacrifice siya, no? Bakit siya sacrifice? Ako mabasa sa Tagalog, no? Hebreo 9:26. Hebreo 9:26, sabi dito, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon. Anong ngayon? Anong ngayon? Upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. No? Naihain na. No, amo to lagi nambal sa Corinthians, no? Ang ambal sa Corinthians. Ambal dito, alisin niyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay nasacrifice na. No? Ginlansang sa sakros sa makatibagay si Kristo. Yon. Kaya napaka linaw po na sa Old Testament, i-celebrate forever taon-taon. Pero sa New Testament, i-celebrate daily, araw-araw, no? Ang kanyang kamatayan. Klaro po yun. Itong Pasko ay kamatayan ni Jesus. Hindi po kapanganakan. Wala ko kayong mabasa nun sa Biblia. No? Wala akong layo na manakit ang damdamin o manira ng sinuman. Ito'y malayang kapahayagan sa salita ng Diyos. No? No? Pero kahit magalit ka pa, kahit ano pa ang gagawin mo, no? Kahit mapatay pa kahit napatay na si Jesus at kahit ako, no? Alam ko maraming magalit sa akin na ang Pasko ay hindi birthday, kundi nung ipako siya sa cross nung kanyang kamatayan. So, wala akong ngayon peace, no? Pero kung talagang magagalitin ka, kung pikon ka, so wala na akong magawa sa iyo. Pero ang masabi ko lang, tayo'y makaalam ng katotohanan upang tayo'y manghaligtas. Amen. Tayo po manalangin. Let's pray. Father God, salamat po sa lahat ng aming napag-aaralan upang aming maalaman po, Lord God, ang mga katotohanan na galing po sa inyo. Ito po'y halinawa ang lahat ng mga kinig ay i-bless mo, Lord God, at sila'y bigyan mo ng pagkaunawa upang kanilang maalaman, upang sila'y matuto na itong mga pinag-aralan ay galing po sa inyo. Kami pinagpasalamat at paagi din po, Lord God, sa iyong balaan na Espiritu na magatitoy sa amon karon sa gihapon, Lord. Thank you so much. Ginatugin ang tanan sa imo in Christ's name. Amen. Amen.